Kung nung nakaraang mga araw, malupit yung ating kasama sa studio, abay, mas nilupitan pa natin, mga bossing. Kasama po natin ngayon ang talagang galing pa sa ibang bansa. Talagang nagpakalat doon ng mga totoong nangyayari dito sa bayan natin. Talagang alam natin tunay na makabayan ang maisog na si Ka Eric Celis. Magandang gabi sa iyo, sir. Ay, magandang gabi sa Banateros at sa inyong mga televiewers and supporters. Magandang gabi kay Coach Oli, kay Master Judea. Okay. May the force be with you always. Thank you so much. Thank you so much. Si Ka Eric, amoy balikbayan box pa. Amoy maple tree. Maple tree pa, no? oo. And thank you, Boss Dada. And Yes. get well soon kay Banatbay. Maraming salamat po for having me direct from Canada, live in Davao, no? I've been traveling for almost papunta Davao, mula Canada, mga 21 hours na. And ang time zone po magkaiba, kaya naninibago muli at nag-a-adjust, nangangapa. Ika nga, yung body clock ko, wala pa halos natulog. Pero pagdating po sa imbitasyon ng SMNI at ng mga kaibigang Banateros at sa interes ng mamamayang Pilipino, hindi po tayo magkakaroon ng karamdamang pagod kasi sila nga, they've been subjected to fatigue and stress and threat and intimidation ng mga bulastog na mga robot ni Patrolman Nick Torres sa utos ni Tambalustos Abalus at ni Corporal Marbil, no? Dinimot sila ng mamamayang Pilipino at nitong Marcos Jr. government na bulok na uri ng gobyerno. Marami pa kaming pag-uusapan. Panimulang pagbubuo pa lang po ng aming solidarity, banat kaagad. Magandang gabi sa Banateros. Yun. Sa SMNI at San Benito. Ka Eric, simulan na natin kagad. Ano ba ang saloobin ng mga kababayan natin sa Toronto? Matagal-tagal ka ron sa Ontario. Mga 9 days po tayo sa probinsya ng Ontario. And we've been moving around, tama ka, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Master Judea. At sa ating mga kaibigan sa Banateros, kumakalat po ang galit at lumalaga na po ang pagkadisgusto ng mamamayang Pilipino sa kabulukan, abuso at kapalpakan at pangungurakot ng gobyerno ni Marcos Jr. In fact, ito po ang biggest in the North American area na gathering na nagpartner po ang Maisog Group, Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI. And it was very, very inspiring. Narinig natin ang boses ng mga overseas Filipino workers, Philcom groups, at Boss Dada at sa Banateros ay nakakatabang puso po na makita yung ganong pagtitipon na ang panawagan ay suportahan ang home front effort ng mamamayang Pilipino para itayo ang mabuting pamamahala, singilin ng gobyernong Marcos sa kanyang mga abuso at pananagutan sa mamamayan at nang sa ganun po ay maridim at maibangon ang buong bansa. Lumalaga na po ito sa North American area in the different Filipino communities and Philcom groups sa doon sa Canada. Okay, so yan, unang-una, congratulate po natin yung nangyari Maisog Rally dyan sa Canada. Very successful, no? Very successful. At kumustahin natin yung mga kababayan natin dyan sa Canada na siyempre nangungulila sa kanilang pamilya. At maraming salamat sa suporta ninyo. At sabi ni Ka Eric, tanging SMNI na lang. Yes. At kapartner mo sa balita at serbisyo at yung mga programa ng SMNI ang pinapanood ng mga kababayan natin dyan. So congratulations. Masingit ng konti, with due respect sa mga Banateros group. Sige lang. Brother, nung nagkaroon ng tinatawag nilang parang cultural gathering na traditionally dinudumog ng mga Pilipino, itong Taste of Manila, ang pinakasikat doon na ang apelyido ko napalitan, hindi na Ka Eric Celis. Ka Eric Semenay. Saka ang hinahanap nila, Banateros. Saka ang Labang Kasamang Bayan. Ayun. So dahil wala ng Labang Kasamang Bayan, dahil ginorgor nga ng mga alipores nilang komunista at ng mga pangagis na sa gobyerno ni Marcos, ang hinahanap nila dalawang show. Of course, Bong Semenay pinapanood nila. Pilipinas Nating Mahal tsaka Banateros. Ayun. Ang kaibahan lang pala, ang Banateros, pag bumira dito, ang mag-ere sa SMNI, umaga ngayon doon, sa Kalakhan ng Canada. Kaya yung paggabi, pag-uwi nila, naaabutan nila yung Pilipinas Nating Mahal. Pero yung replay nyo sa YouTube, ay sinusundan pa rin ng mamamayan. Maraming salamat sa Toronto. Sa mga sumusuporta dyan sa mga kababayan natin sa Canada. Siyempre, sumusuporta sa buong programa ng SMNI. Alam naman po natin, kung walang SMNI, baka mamaya, kung walang SMNI at mga vloggers,
baka mamaya paniwalang-paniwala tayo kay Marcos. Kasi ang nakikita natin ngayon sa mainstream media ay puro kabutihan nila. Hindi po balanse, hindi po yung totoong nangyayari, di ba? So buti gising. At yes, salamat sa pag-imbita nyo kay ka Eric Celis at sana masundan pa yon kasama si Coach Oli. At ang Banateros. Si Banat Bay, si Boss Dada. Wag na si Master Sudea. Ayaw ako isama. Masama talaga loob sa akin ito ni Coach Oli, no? Masama loob sa akin. But anyway, no, biruan lang po yun. Hindi ako nan po pwedeng iwan ni Coach Oli kasi hindi yan nakakatulog nang hindi ako nakikita. Yan. But anyway, Totoo yun. Totoo yun. Kung walang SMNI, wala na tayong mapapanood na totoo. Correct. Lahat ng mapapanood natin, puro fake news niya. Alam nyo naman, kitang-kita nyo naman ang mga nangyayari ngayon sa bayan. Yung ibang network, kapag patungkol dito sa mga kaso ni PRD, full blast. Oo, pagka wala ni Alice Guo, full blast. Full blast. Pero maraming mga binigkas si Kati Binag, mga pangalan na binitawan ni Kati Binag, wala. Talagang media silence, news blackout. At kapag patungkol sa mga pang-aalipusta dito sa Davao, lalong-lalo na dito sa compound ng KOJC, ganun din. Tikom ang bibig ng ating mga media considering na ang SMNI po ay isang mainstream media at dapat kabahan sila na kung kayang gawin ito sa SMNI, kayang-kaya din gawin sa kanila. Correct. Aantayin nyo pa ba na yung mga nangyayari sa SMNI ay nasa mga harapan nyo na bago kayo lalaban? Yan. So, yun siguro ang akala nila. Porket SMNI lang ang tinitira ngayon, akala nila siguro sila ay ligtas na. Diba? Buti na nga lang, meron tayo ng mga kababayan. Kasi wala sumusuporta sa atin tayo lang to. At sumusuporta sa atin yung mga kababayan nating OFW, mga Duterte, dahil sinishare po nila yung mga video natin. I-correct ko yung sinabi mo na walang sumusuporta sa atin. Maraming sumusuporta pero hindi nga lang naririnig at na ipaparating sa pangkalahatan dahil nga tikom ang bibig. Bayad ang mga ibang mainstream media sa Pilipinas. Yun ang nakakalungkot. Diretso, Master. Kaya namimiss ko na yung dating kalakaran ng mainstream media, no? Namimiss ko na sila po nagbabahagian sila ng istorya, no? Ngayon, yung SMNI binabaliwala po nila. At once again, walang ibang tumutulong or sumusuporta kundi itong mga kababayan natin na para sa katotohanan, itong mga kababayan nating OFW na padami na ng padami ang naninindigan. At balita ko kay Eric, no? Hindi lang pala puro good news yung nangyari diyan sa Canada. Dahil yung poison ng mga rallyista at mga aktivista nakarating din pala diyan sa Canada, no? Tama po kayo, Coach Master Judea, Coach Oli, and Boss Dada. Bago po kami dumating na Attorney Trixie, kasama ko po si Attorney Trixie na naimbitahan sa Maisog, Canada, doon sa Ontario and Toronto area. 2 araw po nag-postering itong mga grupo ng komunistang terorista na ang mga pangalan ay nakikita din natin sa Pilipinas. Grupo ng Bayan. Bagong Alyansa Makabayan. Bagong Alyansa ng Makabayan. Grupo ng Anak Bayan. Anak Bayan. Grupo ng Migrante. Grupo ng Gabriela. So sila din po yung sa Pilipinas ang noon ay tagapagsabog ng terorismo at mga kasiraan ng bayan at ngayon ay kasabwat na sa lalo pang pagsira ng bayan dahil nakikinabang sila sa alyansa. Sa Marcos Jr., tama po ang observation na nakarating sa Banateros. As mentioned by Master Judea, 2 days before kami dumating, nag-postering sila, Boss Dada, brothers. At nakalagay doon, mukha ko. At ni Attorney Trixie. Pero akala namin, welcome. Yun pala, nakalagay doon, Jeffrey ka Eric Celis, not welcome in Canada. And Attorney Trixie. Ang nakalagay sa aming dalawa, fascist mouthpiece. Ibig sabihin, tagapagsalita daw kami ng mga abusado at pasista sa gobyerno. Pero ang sa akin, may special mention, murderer. Talaga? Oo. Yung alam kong kaso na nasisettle na ngayon sa korte ay yung kaso pa nung panahon ako'y political spokesperson ni Mayor Mabilog at political operator sa Iloilo, libel lang, pero nasisettle na siya ngayon sapagkat nagkaroon na ng paglilinaw sa korte. At itong kaso ng mga komunista, civil case naman. Kaso ni Ato Maraulio, kaso ni Carol Araulio, at ni Teddy Casino against me at kay Ma'am Lorraine. Hindi pa sila nakontento sa pagsipsip at paglarga ng tudong-tudong suporta
sa kabulukan ng isang gobyernong abusado at dugtong ng martial law sa lumang panahon na nilabanan nila, kami ang tinira nila at mga Duterte. Na nakalagay doon, Boss Dada, Coach Oli and Master Judea, mga kababayan, hindi po yung pagtuligsa sa Marcos, kundi pagbanat kay Eric, kay Atty. Trixie, kay former President Duterte, kay Sara Duterte. So, kaisa Walang na banat sila. sa Marcos. Kaisa na sila. Syempre. Matik na. Parang mga corporate media na kung hindi man nabayaran ay nangangayo papa dahil nakikinabang ng todo-todo, kung hindi man pera, pabor. Yan. So, pabor at pera, sila na ngayon ang kasabwat para ilugmok ng todo ang bayan at palaganapin ang pagbulag sa impormasyon sa mamamayan. So, ibig sabihin no, na ka-Eric, you are getting into their nerves. Yeah. Diba? Napapanaginipan ka nila, no? Ba, English Napapanaginipan ka nila. Kasi diin na diin yung banat sa'yo, no? Na dapat, sinusuportahan ka dahil ikaw ay nagpapalaganap ng tama. Advocating for good governance. Correct. Pero may isang napansin tayo doon na Master Judea, Coach Oli and Boss Dada, mga banateros dyan na nakikinig at nanonood sa amin. Sa Canada, you have to respect the space of everyone. Correct. So dahil kami ay nagsagawa ng isang may permit, coordinated sa Toronto Police, at private place at nerentahan voluntarily ng mga ambag-ambag ng mga Filipino communities. So we were able to put up a good program. Ang nangyari ay nilusop ito ng out of 360 sa site ng Maisog KOJC SMNI Group ay dumating po 27 sa kabila at nagrally-rally sila. Alam niyo anong ginawa ng police sa Toronto, Boss Dada, Brother Coach Oli and Master Judea? Binigyan sila ng 5 minutes. After 5 minutes, pinaalis sila at sinabihan sila, you create your own program. Do not invade their space and privacy. Because they have the right to do their program here. Kay Eric, buti na lang may ganyan dyan, no? Kasi hindi naman nilagyan ng truck. Ng mga pison o kung ano-ano pinangharang doon. Wala. Nakapahayag kayo ng inyong saloobin ng maayos. Hanggang alas 11 ng gabi, 4 hours. Buti pa dyan. Ha? Buti pa dyan sa Canada. Dito parang palagay ko ganyan ang plano nila Yan po ang nababalitaan natin kay Eric na plano nilang magkaroon. Tandaan nyo po ito Kaya ito ginagawa sa Davao ng nila Torre. Ang balita po natin dyan di umano sa KOJC kaya ginagawa ay dahil plano nila magka-martial law. At mistulang martial law po yung naglalagay ka ng truck. Kung gusto mo mag-rally, sususpindihin mo ang mga politikong involved, tatakutin ng may-ari, ay mistulang martial law. At yan po pala talaga ang plano nila dito. Anong masasabi mo dyan, Kay Eric? Kaya nga, maganda yun, no? Habang inihanda ang balita ng Banateros, ay magandang tanong ang binanggit mo, Coach Oli. Una, bago po kami magsimula ng Banateros, nakakabahala at napakadelikado po itong lumilipad ang drones ng hindi mo alam kung Armed Forces of the Philippines, private o PNP. Ngayon, paulit-ulit nilang ginagawa ito at nakikita natin yung military-grade drone nila. Yan, no? Kanina, yung pula, yun po galing yan sa drone nila. Sinundan po ng mga tao. At doon po nakita pumasok sa lungga ni Patrolman Nick Torre. Grabe, Regional no? Director ng PNP. Bakit Patrolman? General man yung pakilala niya. Akala ko ba batas ay batas? Itong mga to, hindi Illegal sumusunod ito. sa batas. Kasi, Hindi sumusunod. Airport ito, this is a sensitive security area na dapat nagkakaroon ng koordinasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. At dapat ito ay hindi ginagawa sapagkat ang drone nila ay nakapokus sa religious compound ng mga sibilyan, hindi armado, at hindi po ito kalaban ng gobyerno. Tama yung binabanggit mo, this can only happen, itong ganitong abusado na paggamit ng surveillance and intelligence gathering na walang pakundangan sa karapatan ng sibilyan at mamamayan kung nagkakaroon ng martial law. Exactly, tinatawag nating duwag na martial law sapagkat ayaw aminin at ayaw panindigan pero kapareho at kalintulad sa abuso sa martial law ng kanyang tatay. Dugtungan ko yan, Kay Eric, dugtungan ko po yung sinasabi ninyo kasi regarding po dyan sa mga nagdo-drone-drone. At ulitin po natin, paulit-ulit po natin sasabihin to na kahapon po, nakita po ng kasama natin dito sa KOJC yung nagko-control po ng drone na yan. At yung mga mukha po nila, nung napicture hindi maipinta. Ayan o, nagtalikuran po sila sa hiya
sa ginagawa nila kasi bawal po ito. Sa likod ito, no? Sa likod ng... Sa likod ng compound. Jollibee. Jollibee. Sa likod po ng Jollibee ito. Oh. At itong lugar na ito... Yan pa mismong checkpoint yan. Kaya Harap ng checkpoint. Sa harap ng checkpoint, Oo. dapat sinisita ito sapagkat you cannot just fly a drone without security clearance and coordination with authorities. Eric, kinall out natin yung police. Yung mismong nakahuli, lumapit sa police sa checkpoint at sinabi na bawal yun, ba't nagdo-drone sila? Ano naging action? Wala, deadma lang. So talagang alam natin na police sanction. Sila talagang gumagawa. Yes, police sanction dito. And speaking of drone, Master Judea, kanina lang mayroong post si Mayor Basti Duterte sige. na yung Beach King Air 350 owned by Lasay Aviation LLC, a US defense contractor, flies over Davao City airspace Kanina multiple times already today. Oo, Ayan, ayan. Military grade drones po ito and bomb capable carrying drones po yan. Mga tag 5 kilo na bomba kaya nilang magbitbit at ginagamit yan hindi lang sa surveillance kundi sa pag-attack mismo. And it can drop bombs. Pwede rin ito gamitin sa pagtatanim ng ano, di ba? Ang mga bala, mga Pwede, baril, pwede, pwede. di ba? Maglalaglag sila. Maglalaglag, no? Pwede. Kasi ito ay armament-equipped drone. Hindi siya surveillance and intelligence gathering drone lang. Alam mo ka, Eric, para sa akin, napaka-ipokrito talaga nitong mga ito. Kasi isipin nyo, napakalaking issue yung problema ng barilan, ng toy gun, ng water gun dyan sa dagat. Napakalayo sa bansang Pilipinas. Samantalang ito nasa Davao pa. Pilipinas Amerika. na. Kano po ito Yes. Kano. So yung mga plastic na sinisiraan yung China, wag po kayong magpapaniwala. Black propaganda lang nila yan. Pro-China kayo, pro-China. Hindi po. Amerikano Sila problema. po, yes, Amerikano ang pumupunta sa atin ng walang pahintulot. Sa airspace natin, bawal po yan. Illegal po ito mga kababayan. Correct point po yung nire-raise ng Banateros sapagkat maliban ito'y pangingialam sa soberanya at teritoryo ng Pilipinas, this confirms and validates yung binabanggit ng leadership ng Kingdom of Jesus Christ. Yes. Na ang may pakana kung bakit naglalaway ng todo-todo na parang rabid attack dog itong si Patrolman Torre, si Tambaloslos Abalos, si Marcos Jr. at si Corporal Marbil sapagkat this confirms na kung nandito ang mga advanced technology of war and surveillance ng Amerika, yung $2 million nila para habulin si Pastor, that means mga 100 million, ay siyang pinaglalawayan ng uhaw sa kapangyarihan at uhaw sa puno Pera, yes. at pera. Kaya pera-pera ang laro nito. Ano ang purpose niyan? Alangan namang magsukatin niya ang distansya ng Samal Island at ng port. Hindi naman yun ang purpose nila dito. Yeah. At ang kanilang iniikutan, yung concentrated area ng Kingdom of Jesus Christ, Yes. Tamayong, tsaka yung Davao City Hall, at ang mga compound na pinagsususpitsahan nila na posibleng nagkakanlong kay Pastor Kibuloy. Kaya nga ka, Eric, etong ano dyan eh. Sa Canada, paano ba nila itrato itong mga minorities sa Canada? Kasi dito sa Pilipinas, it's as if tayong mga minorities daw ang KOJC, pero nakita mo naman ang surveillance nila. Gumagamit pa sila ng mga military grade surveillance sa mga panghimpapawid para lang sa quote and quote minority. Minority daw, sabi ni Torre Termino ni Torre na, Oo. kung sa tingin niya ang minority ay walang karapatan na proteksyonan ng batas at ng pamahalaan, dapat ngayon pala mag-impake na siya at umuwi at lumaya sa poder. Bilang pulis, bilang PO1 or patrolman, basic yun na may kaalaman ka sa fundamental na pagpapatupad sa batas. Ang mga minority o ang mga taong hindi malaki ang grupo sa tingin niya, which is not true in the case of Kingdom of Jesus Christ, ay the more na sila ang pinoprotektahan ng batas over sa may mga kapangyarihan at poder at may mga pundo at resources. Sapagkat yun ang purpose ng batas. The government is the arbiter of the people so that the balance of justice and the protection of the people will be granted by the government authorities. Bupuls talaga itong si Patrolman Torre, kaya dapat lang tawagin ito na Patrolman. Ang tanong ni Boss Dada kanina, Coach Oli and Master Judea sa Canada, how does they exercise democracy? Apo. Sa kanila, kung anong batas-batas. Even ang kanilang mga mayors, ang members of the parliament, ang prime minister, kapag nagkasala yan, ay mabilis ang paglilitis. At hindi sila exempted to follow the rules. Halimbawa, seatbelt law. Doon sa kanila, 500 to 1,000 Canadian dollars. Nako, malaki. Kahit members of the parliament ka, titikitan ka.
At kung member of the parliament ka at nasa gobyerno ka or police ka, kagaya ng tambaluslos na si Nick Torre, mas mabigat ang penalty. Kasi magkakaroon ka ng tinatawag pala na community record. Pag community record mo, nagbabiolate ka sa batas, yan ay pwedeng maging ground na ikaw ay ma-file ng iba pang mga kaso or ma-disqualify ka sa iba pang mga government-related services or position. Mabigat, ano? Iniipon pala yan. Itong komentaryo na minority, talagang pinapakita lang ni Torre na siya ay mata pobre. Pero may balita tayo patungkol dyan. Naniniwala ang KOJC Camp at SMNI Anchors na ang pagtawag ni Nicolas Torre sa KOJC bilang isang simple minority ay patunay lang ng pagiging ignorante nito. Si Margot Gonzales sa report. Binaraan ng mga SMNI Anchor ang pangmamaliit ni Nicolas Torre sa The Kingdom of Jesus Christ, the KOJC, nang ilarawan niya ang religious group bilang isang simple minority. Ang pagturing na ito ni Torre, patunay lang ng pagiging mata pobre at ignorante niya. Sabi niya, simple minority lang ang KOJC. Paulit-ulit niya sinabi yon. Then I had to play it back kasi they couldn't believe that he said it. What did he mean by that? No, derogatory. Parang minamaliit niya ang KOJC. So, hindi ko na lang papansinin yung pang-iinsulto niya na yon. Kasi siya, it's really more indicative. Mas pinapakita kung sino siya, 'di ba? Na ganun pala, no? Minamaliit mo ang isang religious congregation, 'di ba? Ganun ang ugali mo. Tapos therefore, ang message na sinasabi ni Torre, pag maliit lang kayo, kahit na ano pwede kong gawin sa inyo, 'di ba? Itong iglesia ni Cristo na kung sino miyembro. Alam nyo, sa madaling salita, mata pobre. Mata pobre ito si Torre. Pag minority, kailangan apihin. Ito nga, pinagbintangan pa si Pastor na ang kanyang kinakain ay galing sa pawis ng iba. Patay ka muna, nakakalimutan mo ata. Yung kinakain nyo rin ay galing sa buwis ng taong bayan. Baka nakakalimot ka dyan. Wag masyadong mataas ang tingin sa sarili porket yumaman ka na sa Paris, ay kung saan ka man yayaman at makakaretiro ka ng maluwag-luwag, magiging mata pobre ka na. Wag po ganoon, wag. Lalapag din ng iyong paa sa lupa. Tatandaan po natin. Yung KOJC, no, hindi ako member dyan. Hindi ako member ng KOJC. Pero nagsimula ang KOJC na very humble beginnings. Kasi I heard that ignorant man. Clearly, he's very ignorant, no? Itong si Torre. He said that si Pastor ay kumakain doon sa hindi pinaghirapan. Nakakahiya, talagang ignorante talaga ito. Na hindi niya alam na si Pastor built this church from the ground up, no? To be what it is now in every continent in the country. Have you done anything remotely close to what this pastor has done? And so it's very clear, no, that yung pagmamaliit niya sa KOJC ay paggadala ng pagka-ignorante niya. So, siguro ibig sabihin ni General Torre, ibig sabihin niya kapag maliit ka na tao, wala kang karapatan dito sa mundo. Porket maliit ka, hindi ka napakikinggan. So nakakahiya po yung sinasabi nyo, Mr. Torre. Dahil baka hindi nyo po nalalaman na dito sa Pilipinas po, majority po dito maliliit na tao, mga ordinaryong Pilipino. So now, kayo po na mga maliliit na tao, kayo po na mga ordinaryong Pilipino, Pero para naman sa KOJC, ano ba naging pamantayan ni Torre para ituring nitong simple minority ang KOJC? Yung sa loob lamang ng 40 taon ay marami ng malalaking nagawa ang religious group. At kung simple minority kami, saan mo kami kinukumpara? Ano yung comparison? Anong simbahan? Sa iglesia ba? Kasi taga-iglesia ito siya eh. So kung simple minority kami, ito, dayo lang ito sa Davao eh. Hindi niya alam ang Davao City. O, kung sa prutas pa ito, bulok at reject ito eh, tinapo lang dito sa Davao City. Correct. Okay, ito, kung simple minority kami, anong simbahan o religious group sa Davao City ang mayroong malaking compound, 31 hectare sa city mismo? Dagdag pa nito, At kung simple minority po ang KOJC, nagpatayo po kami ng 75,000 seating capacity ng Kingdom. Mas malaki pa sa arena ng INC. Dahil hindi na po magkasya
ang member ng KOJC sa maliit po na worship worship place po namin. Kung simple minority ang KOJC, paano po kami umabot sa buong mundo sa pamamagitan pangunguna po ng aming mahal na pastor po in 40 years? Compared po, hindi po kami nagkukumpara, sasagutin ko lang, compared po sa iglesia, taga-iglesia siya 100 plus years na po ang iglesia. In 40 years lang po ang Kingdom of Jesus Christ. KCT sa buong Pilipinas, may mga compounds, iba't ibang kontinente, iba't ibang bansa, may malaking compounds, pati sa Amerika, may SMNet TV station pa, kung simple minority yan. How dare you talaga, General Torre, ni kalahati, ni kalingkingan, hindi mo nagawa yung nagawa ni Pastor Quiboloy sa pagpapabagsak ng CPP, NPA, NDF, kahit ang NTF-ELCAC noon ay ina-acknowledge siya at nagpapasalamat sa kanya. Ikaw, ano nagawa mo? Samantala, pinalagan din ng KOJC ang patutsara ni Torre na ang simbahan lang ang nagre-reklamo sa sinasagawa nilang checkpoint sa tapat ng compound nito sa Davao City. Well, hindi daw nagreklamo yung hotel, condominium, airport. Paano sila magreklamo? Every time lalabas yung sasakyan namin, kami yung binibidyohan namin. Kami ang binibidyohan ninyo. Nililista yung plate number. Pagdaan sa checkpoint, niraradyo ninyo. Kami lang yung chine-check ninyo. Every time dadaan kami sa checkpoint, binubuksan pa yung likod, lahat chine-check. Biruin mo yan? Siyempre hindi magre-reklamo yan sila kasi hindi nyo ginagawa yung ginagawa ninyo sa amin. Yes. At yung nag-jogging-jogging siya, biruin mo kung hindi ka nakatutok dito sa amin at parang hindi mo prioritize ang kingdom, sabi mo yan, at simple minority lang kami. Bakit yung nag-jogging ka? Saan ka nagkurbada? Saan ka umikot? Diyan lang din sa kanto. Namin, paikot dyan at umikot ka dyan sa kabilang kanto. Nakita mo? Matatandaan na una ring sinita sa Senate hearing ang ginagawang checkpoint ng mga pulis sa Davao City kung saan gumagamit pa sila ng face mask para takpan ang kanilang mga mukha. Nagdahilan pa noon si Hansen Maranta ng Davao City Police Office at sinabing malikabok daw kasi kaya kailangan nilang magsuot ng face mask. Bagay na binara naman ni Senator Bato de la Rosa. I'm just wondering bakit lahat ng police ay naka-mask, which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao? Huwag mo kami reason yan. Don't tell me that reason na alikabok. Ang akin lang is, we must be friendly. Nakita nyo intimidating ang dating kapag palagi nakamas. Ano bang nakamas palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi palagi nagaganon, talagang intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Ayun nga ang mga issues dito ka Eric Celis, minority. Ang Kingdom of Jesus Christ. Ang Kingdom of Jesus Christ po, as of now, meron po silang more or less 7 million Worldwide. na members. So, kaya nga, ano ba ito? Minority ba ito na may mga ganitong klase ng properties? Tsaka minority ba ito na hinaharas, ginadyagingan mo pa, binabantayan mo sa tapat, dinodrone mo pa. So, Araw-araw, Hindi, tsaka parang For the last sinasabi 60 kasi, days. yes, ang sinasabi kasi dito ni Torre, since minority lang kayo, wala kayong karapatang magreklamo. At magandang punto yung nakita ko sa press conference nyo kagabi, no? At mayroon tayong mamaya na continuing second part of that press conference after ng Banatero show na ito, yung binanggit ninyo na mata pobre. Ang ibig sabihin niyan, diskriminasyon. Yes. Ang pagiging mata pobre po ay paglabag sa fundamental na karapatan ng mga tao. Ibig sabihin po kung nagdi-discriminate ka, ang mga fundamental na karapatan sa pamamahayag, karapatan na huwag silang matakot, karapatan na respetuhin ang mga pribadong pagmamayari nila, at huwag silang matakot sa pulis dahil ang pulis ay protektor ng mamamayan. Kung ganun ang punto de vista ni Torre, walang dahilan kung bakit pala hindi kami nagdududa na pinalayas ito sa Calbayog sa City. Calbayog. Calbayog City, persona non grata. Ano pong record ni Patrolman Nick Torre doon nang siya naging provincial director? Siya po ay na-involve sa mga maruruming laro sa politika ng mga politiko. So ginamit niyang pulis, ng koneksyon siya, at kung saan siya makakakuha ng mga bintahe, ang mga malalaking krimen na connected sa politiko, pinagtatakpan at hindi sinosolve. Kagaya ng kalbo na kaibigan pala niya yung pulis na nanutok sa gitna ng kalsada sa cyclist. Quezon City. Yes. Yun. Quezon City. Pinapresko niya yon ang cyclist, inariglo nila
at hindi nakapagsalita sapagkat siya nagpipreside nilang QC director, director ng Quezon City. Naulit pa ito sa kidnap for ransom case. Ang pinasalita niya at pinapresscon yung mga suspect sa pangingidnap na mga incheck. Galing, no? Ang mga kinidnap na incheck din, hindi nakapagsalita. Kaya gimikiro, diskartidor talaga ito si Boy Patrolman, Boy Jogging. Ang dami ng tawag ng mamamayan sa kanya, si Boy Diwata. Kung ano-ano na, sapagkat nawala na ng respeto ang mga tao sa kanya. This Nick Torre needs to undergo psychological evaluation and test if he is still fit to serve as law enforcer and command an important unit like Regional Office Command. Delikado po ang utak nito. Bakit? Anytime po habang nagbo-broadcast kami, pwedeng lumusob siya at sasabihin niya na nakita nila sa drones at may report sila na may mga armadong tao dito. And that, guys, ay lulusubin nila at sasaktan ng mga tao dito sapagkat ang tingin niya walang karapatan ng mga tao sa Kingdom of Jesus Christ sapagkat sila ay tagapagpagulo, nananabutahi, minoridad, at walang dapat pansinin sa kanila. Yung mindset na yan po ay mindset yan ng oppressor, ng tyrant. At ito ay dapat walang poder o tungkulin na maghawak ng command. Pero nagsisimula sa presidente. Ang presidente mismo nagtotolerate sa kanya. At ganoon din po ang kanyang boss na si Corporal Marbil. At si Boy, maalala mo kaya reader, tambaluslos, abalos. So, alala mo. Akala ko nga si Charo Santos ay umalis na sa ABS-CBN dahil wala silang franchise. Ang SMNI mayroon na. Itong si Tambaluslos, Abalos pala, ay gusto ring maging reader ng Dear Inday Badiday na mga buhay para bastusin at ipahiya si Pastor Kibuloy. Despite na sinasita na siya ni Senator Bato de la Rosa, irrelevant yung mga portion na yun. How can you expect itong si Nick Torre na malamang may problema sa psychological capability niya to judge properly on the basis of objectivity and correct exercise of power. Kaya maganda itong tinalakay namin ng Banateros sapagkat anytime wala pong tulugan ito, babantayan natin Bantayan natin. kung anong gagawin nila. Kaya po nagkakaroon ng stress and fatigue syndrome na at inuubo na sila Boss Dada, Coach Oli and Master Judea at ang mga taga-SMNI dito at Kingdom of Jesus Christ sapagkat ito pong gustong gawin ni Nick Torre ay napakabawal at illegal at napakadelikado. Anytime po pwedeng dumanak ang dugo dito o bumaha ang karahasan at pwede pong mangyari na magkakaroon ng tinatawag na pagkakaroon ng questionably na mga ebidensya, granada, explosives device, Mga IED. at IED sapagkat yan po ang madali nilang gawin. At yan po ay binubulgar mismo ng mga abogado like si Attorney Mark Tolentino. Attorney Torion, binabanggit nila yan. Marami silang kliyente na binibiktima ng No bail yan. ganong no bail recommended dyan until payagan ka ng korte. So, yun po ang mga delikado sapagkat ulitin natin, ang mindset ni Nick Torre ay unstable ang kanyang psychological capability to judge Ito pa, and execute sa kanyang poder. Eric, kasi maputol kita dahil Yes. merong magandang komentaryo dito at bigyan mo rin ng komentaryo. Sabi dito ni Roy Gonzales, Iglesia ni Cristo pala ang tut na yan. Ano yan? Kinukonsente ng pamunuan ng simbahan nila? Dapat itiwalag na yan. Anong masasabi? Magandang punto yon because we believe that the leadership of Iglesia ni Cristo will not tolerate those who claim to be part of their congregation na nag-aabuso ng babastos ng taong bayan at gumagamit ng poder para iharas ang mga religious workers and mga bata at mga katutubo. Kay Ginong Gonzales, tama ba Gonzales? Gonzales po. Thank you, sir. At we welcome your points sa Banatero Show na ito. Dapat po itiwalag siya dalawa. Itiwalag po siya sa Iglesia ni Cristo and alam natin diyan ito tolerate ng mga pamunuan sa Iglesia ni Cristo nila Ginoong Eduardo Manalo at ng Council of Leaders nila yung ganitong kabastos at kaaroganting ginagawa ni Torre at ganon din po itiwalag siya sa pulis kasama si Marbil at si Abalos. Pero ano ma-expect mo? Kung ang presidente mismo, ultimo hair follicle drug testing, hindi niya kayang harapin at lumalabas ng poder ay ang naggumagamit ang asawa at ang kanyang pinsan nagpapatakbo ng gobyerno. Kaya may mga taong kagaya ni Torre na ginagamit yung koneksyon niya sa Iglesia ni Cristo. But we believe
Mr. Gonzales is correct. Itiwalag dapat ito sa kongregasyon ng Iglesia ni Cristo sapagkat ito ay nakakahiya at napakadelikado na siya ay nagko-connect sa Iglesia ni Cristo using that kind of connection and influence to justify ang kanyang mga pang-aabuso, napakadelikado. And of course, dapat itiwalag ito hindi lamang sa Davao Regional Police kundi sa buong PNP. Yun, Sanay no? na sanay pala talaga itong si General Torres sa paglabag sa batas. Ano? At talagang gamit na gamit itong tao na to ng mga may posisyon para gumawa ng kanilang mga dirty tactics, ika nga. Eh may balita pa tayo na ang lahat daw ng humarang pag nagpunta sila rito, poposasan nila. Lahat ng haharang, poposasan nila, huhulihin nila. At isa pang balita natin, kahapon lang, nakita dyan sa may bandang downtown, itong mga pulis na sila na nagsusuntukan ka, Eric Celis. Ayun. Oo. Sila nagsusuntukan na. So ngayon, ang nakikita natin, ang may mga, ayan, Ibig kita sabihin nyo. na, Boss Dada, nagkakaroon na ng breakdown Yes. of moral and discipline. Ayan, no? At Mababa Pati hindi na. nagkaroon ng putukan, ano? Ang Mababa na yung problema moral. dito Mababa ka, na yung Eric moral. Celis, mukha daw na etong mga kapulisan natin ay talagang sinasadya nilang stressin. Eh, walang tulugan, walang Correct. tubig, yes. Oo. Walang kain. tulugan, walang tubig. Kasi napakaraming mga pulis ka, Eric Celis, from regions 10, 11, 12, 13, ang nandito na ngayon sa Davao. So, hindi enough ang pagkain, walang tulugan, hindi enough ang tulugan, ang damit, hindi na daw sila nakakauwi sa kanilang mga pamilya. At yan ay direct information na Yes, pumasok sa opo. atin. Ito ay galing mismo yan sa kanila. Ngayon, itong mga pulis na ito ay mababa ng kanilang moral, mainit na ang kanilang ulo, mataas na ang stress level. At ang Saka- temper nila can flare up and can be a fuse na mga abuso. Yes, kaya pagpunta ng mga yan dito, may init ng mga ulo niyan. Nako, delikado. malamang delikado talaga yung mga tao rito dahil baka pagbalingan. Yan. At dahil Yun po. sa inyo. Yun po ang sinasabi namin na for the last 1 week at least, in the last 60 days, tuloy-tuloy po ang ganitong pangaharas, forma na pangdahas, even the senator na naging chief PNP at naging general din at graduate ng PMA, sinisita na sila. Mali yung inyong ginagawa. Walang nameplates, tinatakpan ang mga plaka ng sasakyan ng pulis, nagtatakip ng maskara na para mga goons sa dudlom, na para mga kriminal. And yet, walang epekto kay Torre. Ang order pa rin niya, magtakip ng mukha at takpan ang mga patrol cars nila ng identification and markings at ang mga pulis nila gumagawa pa rin ng illegal na mga gawain. Ibig sabihin, pangbabastos ito na hindi niya kinikilala ang senior niya at hindi niya kinikilala ang senador. Kaya nga, maintindihan nyo why pastor is not getting out sa kung saan man si pastor ngayon sapagkat sigurado papatayin nila. Sapagkat pera ang habol nila, hindi hustisya. Ito ang dahilan kung bakit nasa self-preservation mode si Pastor Kibuloy sapagkat may lumabas kaming information, bibitawan na namin. Yan. Kapag nakita nila si Inting Crescente, si Barangay Captain Inting Crescente, isa po sa mga nangangasiwa ng seguridad ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang tutuluyan nila, papatayin. At alam natin na iniugnay nila si Ginoong Inting Crescente, si Kapitan Inting Crescente, kay Pastor Kibuloy na armado. And that, exactly, yun ang pinalabas ni Ontiveros. That is the reason ang talagang tutok nila kapag nakita si Inting o kaya si Pastor saan mang pagkakataon, the order is actually shoot to kill. Grabe. Yun talaga. At yan po ay hindi ma-deny ni Torre. Atat na atat, uhaw na uhaw sa dugo at naglalaway sa pundo na napakalaki itong si Torre, si Tambaloslos Abalos, si Marbil at mga kasabwat nila at lahat ng ito dahil kinokonsenti ni Marcos Jr. ang kabaliwan na ginagawa nila. Alright. So ako naniniwala naman ako na hindi bobo itong si General Torre, ka Eric. Ako naniniwala ako na alam niya na malaking kongregasyon ang KOJC. Malamang sa alamang nire-reverse psychology niya lang itong mga junior officers para magkaroon ng lakas ng loob, palakasin ng loob, i-encourage itong mga kapulisan na bit-bit niya. At tingin ko dito sinasadya na ito na kulang sa pagkain, kulang sa tubig, kulang sa tulog. Dahil tulad nga na sinabi ni Boss Dada, pagka itong mga kapulisan na to, junior officers, pag kulang sa tulog, mainit na mga ulo niyan. Sila nagsisingita na. Nakita naman natin doon sa video kanina na sila nagsusuntukan. So I can't imagine kung ikaw ay mainit na ang ulo mo, gutom ka pa, pagod ka, kung ano na lang,
ang magagawa mo, lalo-lalo na kung papasok sila dito sa loob ng SMNI at KOJC. At kung mainit ang ulo ng mga yan, gagawin nila kung ano yung maisip nilang gawin. Hindi na sila makakapag-isip ng matino. So, ipapatupad nila yung batas, mawawala na sila sa hulog, at malalabag na naman nila yung batas katulad ng mga unang nangyari. At ang bali-balita pa natin, nang tatargetin po nila, ito yung mga leader ng KOJC para i-paralyze po ang operation ng Kingdom. Pero wag po kayong mag-alala dahil kahit targetin nyo, itong mga leaders, meron po kami tinatawag na designated survivors. At babantayan po natin ito kasi kung ikukulong nila kaming target nila kasi mga leaders saka yung mga nagsusupport sa information campaign at nagbubulgar. Banateros, Soka Eric, Loren Badoy at ilang mga lawyers dito. Jason Sa. Sabi nila pag nakuha namin yan si Jason Sa loob ng kulungan, pupustisuhan namin yan. Yun ang statement ni Torre. Grabe, no? So hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya na papustisuhan nila si Jason Sa kasi tinatawag daw siya na turirista. Talaga? May ganon na May info tayo na pag nakuha natin yan at nakulong yan dito, pupustisuhan natin yan. So yan po ay mga, kung hindi yan totoo, di pasinungalingan niya. Kasi ibig sabihin, yung binabanggit ni Master Judea, ni Coach Dada at ni Coach ulit ni Boss Dada, ay hindi po ito haka-haka. Ito po ay pattern of intimidation and systematic attempts na iharas talaga nila at gamitan ng karahasan ang Kingdom of Jesus Christ. Kahit hindi lang si Pastor Kipuloy at ang mga ministro, kundi pati na po ang nangangalaga at naninindigan sa kanilang mga properties dito. Ito, meron tayong balita ngayon sa mga susugod na mga pulis tore. No? May babala ngayon ang Kingdom of Jesus Christ sa mga pulis na lulusob ng marahas sa mga religious compound nito, si MJ Mondihar sa report. Nagsana naman ang mga pulis sa Davao City mula sa iba't ibang batalyon at police offices sa Mindanao. Ito'y kahit na hindi war zone ang syudad at walang banta sa seguridad gaya ng teroristang grupong NPA. Sa impormasyong nakarating sa SMNI News, ang deployment ng sandamakmak na pulis sa Davao ay para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC religious compounds. Trabaho lang daw para sa PNP ang iserve ang arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy na humaharap ngayon sa matinding pag-uusig sa pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr. Ngunit para sa KOJC, may karapatan ng mga pulis na suwayin ang mga illegal na order ng kanilang nakakataas, lalo pat wala namang kalaban-laban ng mga taga-KOJC sa kanilang mga dalang armas. Ito yung babala. Last June 10, lumusob kayo. Hindi namin kayo kinasuhan. May kaso yung mga general. This time, pag sumunod uli kayo sa utos at illegal ang gagawin nyo, merong memo. May hawak din kaming memo at nandoon yung mga pangalan ninyo. Kakasuhan namin kayo. Handa ang KOJC sa documentation na nampipinto na namang pag-atake ng PNP sa kanilang religious compound. At tinitiyak na matutukoy ang lahat ng pulis na gagawa ng karahasan sa operasyon. Nilinaw din ng KOJC na hindi nila pinipigilan ang pagsasagawa ng police operation. Pero nais lamang daw ng simbahan na masunod ang due process at gawin ang operasyon ng matiwasay at mapayapa kasama ang kanilang mga abogado. So anong mangyayari sa inyo? Sabihin nyo inutusan lang kayo? Yun yung susunod kayo sa utos. That's blind obedience at that's not an excuse na hindi kayo kakasuhan. Nagpaalala naman ng KOJC na kahit wala na sa serbisyo ang mga makakasuhang pulis, ay hahabulin pa rin sila ng batas at hindi magiging dahilan na wala na sila sa serbisyo para makaiwas sa pananagutan sa ombudsman o sa korte. So anong mangyari sa inyo? Suspended kayo, wala kayong trabaho, hindi na kayo makakatrabaho, wala kayong sweldo, taob yung kaldero ninyo. Paano yung pamilya ninyo? Paano yung mga anak ninyo, mga kapatid ninyo, mga magulang ninyo, mga mahal ninyo sa buhay? Nauna na nagsagawa ng operasyon ng NBI sa KOJC compound kamakailan. Matiwasay ang serving ng warrant at pinapasok ang mga otoridad sa lahat ng building sa loob ng KOJC headquarters pati na sa KOJC Kingdom. Ayon sa NBI, nasa 1 oras lamang ang gugugulin para maikot ang buong compound. Taliwas sa sinabi ni PRO 11 Regional Director Nicolas Torre na kailangan ng 1 buwang pagmamanman ng libu-libo niyang mga tao sa loob para maikot ang buong lugar. So once again, doon lang po tayo sa tama. Sundin po natin ang protocol. Paulit-ulit na po nating sinasabi yan. Dahil pagka kung nasa lugar naman po hindi naman ko yung pagdadamutan. Yung NBI nga po nakapasok po dito. Okay? Sa huli, nanawagan ng KOJC sa mga pulis na maging mahinahon at huwag magpadala sa udyok ng mga general na may ambisyong maging PNP chief. Dahil oras na mangyari ito,
hindi uurong ang KOJC sa paghahain ng sandamakmak na kaso. Makamit lamang ang hustisya dito sa lupa. Yung mga general ninyo, o kung sakali man, si General Torre, magre-retire siya, o di ba may pera siya. Kayo, ano mangyayari sa inyo? So, kayo mga pulis, kung nakikinig kayo ngayon, di naman siguro lahat, may mga general pa naman na mabuti pa yung mga puso, may mga pulis din na totoo sa inyong paglilingkod, magsiservisyo kayo para proteksyonan ang mga mamamayan. Ito yung pananawagan namin. Ito yung panawag kayong magpagamit sa mga ambisyosong general na gusto lang magiging PNP chief at magkakaroon ng sariling pera at the expense na kayo yung gagamitin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat, SMNI News. At ayun na nga mga bossing, lagi natin sinasabi na ang target talaga dito, parami na ng parami. Ang mga banateros ay target na. Plano talaga, sabi ko sa inyo, ibang-iba na ang dahil lagi natin binabanatan yan, lagi natin in-expose. Yung mga plano nila, lagi natin nabubutasan. Gigil na yan sa atin. Gigil na yan sa banateros, kay Ka Eric, kay Doc Lorraine Badoy, at sa lahat ng mga bumabatikos sa kanila. Kaya mag-abang tayo kung halimbawa ngayon, which is isa sa malaking posibilidad na sumugod sila dito, gusto ko lang sabihin sa mga kapulisan na ang lente ng aming mga cameras at ang aming mga cellphone ay nakabantay sa mga gagawin ninyo. Sisiguraduhin namin na malalaman ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas, itong mga masasamang plano ninyo. Siguro, the reason why you are planning to attack ng madilim, dahil para hindi makita yung mga inyong ilalaglag, inyong mga itatanim. Exactly. Pero wag po kayong mag-alala. Prepared po kami. More than 1 week na po kami nandito naghihintay sa inyong mga hakbangin. At hindi po kami natatakot. Yan. Kasi alam namin na nasa panig namin ang katotohanan. Ayan. Sir Judea, you would like to comment before kami ni Coach Oli Sige, mag-share sige. ng aming synthesis dito sa napakahalaga pong gabi na ito. And we're calling everyone to share your time, no? Mula ngayon, crucial po ito hanggang mga 5 a.m. Sapagkat pag pumutok na po ang sikat ng araw, medyo maliwanag na. Marami na po makakapag-observe. On the dead of the night and in the early still dawn ng madaling araw, yun po ang binabantayan natin. Yun. So magpupuyat po tayong lahat at bibigyan mo natin yung commentary reaction ni Master Judea. Then magre-react din kami, Boss Dada, ni Brother Coach Oli. Yes, sir. Okay, so katulad nga nun na sinasabi ni Boss Dada, pati po yung mga bumabatikos na mga vloggers ay medyo napag-iinitan na rin po. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po kami natatakot, di ba? Kasi kami po, alam po namin na nasa tama po kami. So katulad yan, gabi po kayo lumulusob. Bakit gabi? Po pwede naman umaga, po pwede naman tanghali, po pwedeng hapon. Para hindi po makita yung mga gagawin ninyo. Pero wag po kayong mag-alala. Kung kayo po, kaya nyo, o binibigyan kayo ng US o pinapahiram kayo ng mga high-tech na mga drones, high-tech na mga thermal scanner, kaya din po ng KOJC yan. Meron po dito mga May info camera. tayo, Boss Dada. Break in information. Nagre-ready na po sila ang mga pulis na hindi taga Davao. Mga 1,000 po ito lahat, minimum hanggang 2,000. At 2 a.m. po ang target nilang lumusob hanggang 3 a.m. And then ito po ay napakadelikado kaya everybody mag-charge na po ng cellphone. At magbantay po tayong lahat sapagkat there will be live coverage. The press conference might be extended towards the gate later on. At magbabantay po tayo, hindi para lumaban, kundi para manindigan. Hindi lumaban sa pulis, kundi manindigan sa tama at katarungan. And we're calling on the officials of Davao City at mga barangay officials sa paligid ng compound. Regardless kung kayo po ay may mga question sa mga doktrina ng paniniwala ng Kingdom of Jesus Christ, it's already beyond KOJC. Mga mamamayang Pilipino po ito na dinadahas, tinatakot at pwedeng saktan at gawa ng karahasan. Okay lang ba sa inyo na bago kayo tumindig ay may mga mamamatay dito? Pwedeng ang mga leaders nila, kung hindi makita si pastor, o pwedeng kami. Sapagkat palalabasin lang na nakialam kami sa police operations. So sa pamilya po namin dyan, kung hindi kami makakauwi, at ano man ang mangyari sa amin, makukulong kami, blood and accountability will be in the hands of Marcos Jr., Abalos, Marbel, Lagdameo, Torre, at kung sino pa, Colonel Marantan, kung makisalamuha siya,
Hindi ko po ito i-deny. There were operations before na kasama kami sa kanila against CPP, NPA, NDF. But this time around, hindi po ito CPP, NPA, NDF. Pastor is a nation builder at ang Kingdom of Jesus Christ. 2 a.m. po ang target nila, baka earlier pa. At the dead of the night, at still of the dawn. So, ita-timing po nila ito, Boss Dada, Master Judea and Coach Oli. Mga kababayan, sapagkat kagaya na nangyari kay Atty. Harry Roque. One of our own anchors sa SMNI, tiniming nila na holiday at extended hanggang Lunes. So, 4 to 5 days, wala kang korte matatakbuhan. Ang makakapag-release kay Atty. Harry Roque ay ang perma ni Speaker Tambaloslos. Hindi mo siya makita ngayon. Wala. At Martes pa siya babalik. So, ito po kasi ang contempt order is contempt of the entire House. At ang leader ng House, si Martin Tambaloslos. So siya lang talaga Siya makakapirma ng release. Pag walang perma niya, hindi ka ma-release. Ito po yung ang gagawin nila sa amin. Pag wala pong korte, dahil naka-break, 4-5 araw po kaming ikukulong. At pwedeng maraming mangyari doon. Pipigain kami, pipilit-pitin pong yag balls namin. Pwede po yun. Pwede po yun. Matotorture kami. Kaya nga sinasabihan nila si Jason sa pag nakuha namin yan, lalagyan natin ng popostisuhan natin yan sa kulungan. Alam niyo na yung term. Alam niyo na ang ganun. ibig sabihin Yung niya. term na ganun. So, ulitin po namin, Torre as the patrolman in charge of the command in Davao, upon orders nila Lagdameo, Tambaloslos Abalos, Marcos, ay gagawa po ng karahasan ngayong araw na ito. This is the second attempt of the most notorious day of infamy with violence. Kaya po kami magbabantay, walang tulugan ito mula sa Canada. Hindi pa po ako nakakapagtulog, nakapagpahinga. Hindi ko pa po nakikita ang pamilya ko. Sabi ko nga, kung may pagkakataon lang sana na matino at maayos ang maging rebelde muli, ay mukhang doon ako patungo ulit. Huwag naman sana. Pero Huwag naman dahil sana. bulok man ng CPP, NPA, NDF, dito tayo sa mapayapang pamamaraan. Huwag niyo po, sabi nga ni Sister Nori, di ba, Coach Oli, do not create and recruit rebels out of the situation that you create misery Correct. and hardship sa Kingdom of Jesus Christ. Magiging sakit ng ulo nila yan. Hindi talaga maganda ang pag-uugali nitong si Torre, no? At kanina po, habang tayo nakabreak, ay sinasabi, may intel na nakuha si Ka Eric na doon sa mga huhulihin at mga poposasan. At sa kanyang balita ay hindi po maganda dahil kasama po tayo ang mga liderato ng taga-KOJC, ang panel ng press corps, banateros, abogado. No? Kaya nga napakalanan niya kung anong gagawin eh. Naikwento niya isa-isa. At isa po doon sa nakwento niya ay pati si Sir Jason ay bibigyan ng pustiso. Sa kulungan. Sa kulungan. Kaya meron, pinakalanan po niya isa-isa. Kaya po samahan niyo po kami dahil very crucial po ngayong weekend. Dahil nga, yan gusto nila manghuli, walang korte, magtatagal kami sa kulungan kung sakasakali. At medyo delikado po, kaya nga, ang gusto nila laging gabi. Hindi namin maintindihan. But anyway, kung andyan na yan, tuloy natin ang laban. Basta sana, pag live namin, samahan niyo po kami. At sa ngayon, pag-usapan natin, itong hindi magandang ugali ni Torre. Bilang isang alagad ng batas, dapat ay magandang ehemplo ang ipinapakita para sa tao at bayan. Pero parang wala daw ito sa pagkatao na ipinapakita ni Nick Torre dahil sa masamang pag-uugali nito laban sa mga taga-KOJC. Si Angel Pastor magbabalita. Puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig ng mga pulis na nasa likod ng marahas na pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound noong 10 ng Hunyo. At hindi natatapos doon ang mga kabulastugan ng mga pulis na ito dahil hanggang ngayon pinangangalandakan pa rin nila ang mga imbento nilang kwento laban sa KOJC. Numero 1 dyan sina Romel Marbil, Nicolas Torre, kasama na ang kumumpas sa kanila na si Benhur Abalos. Sa totoo lang, likas nga raw sa pagkatao ni Torre ang pagiging mapaghiganti, palabintang, walang modo at pagiging pahamak dahil sa patuloy at mas pinaigting pa nitong panggigipit at pananakot sa KOJC. Si Dr. Lorraine Badoy sinisisi si Ferdinand Marcos Jr. dahil hinahayaan at pinapalampas lang nito ang bulok na pag-uugali ng isang alagad ng batas. Kung sa panahon pangaraw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ito ginawa ni Torre, paniguradong sampal ang inabot ng general. What I see past him is Bongbong Marcos. Kasi ang totoong president, pag narinig niya yung ganyang pananalita, katulad ni President Duterte, honestly, alam niyo nung gagawin niya kay Torre, sasampalin niya yan.
Sigurado, nakita ko na yan. Nakita ko na yung ganyang kababuyan sasabihin mo, yung talagang abusado ka. Hindi yan lalampas sa isang totoong president. Pero sabi ni Badoy, paano naman daw kasi sasawayin ni Marcos Jr. si Torre kung siya mismo ay hindi sumusunod sa batas? Pero ano yung president natin? Buhay pa ba siya? Nararamdaman ba natin presence niya dito? Magkakapatayan na tayo dito pero siya wala kang maririnig kahit na konti. At yung minsan lang siya magsalita, mali pa, sumunod daw tayo sa batas. Siya mismo hindi siya sumusunod. At saka yung mga tauhan niya, mga amuyong niya, hindi sumusunod. Bakit kaya? Baka totoo kasi nabangag siya. Kaanib ng Iglesia ni Cristo si Torre, maaring walang kinalaman sa kanyang trabaho bilang tagapagpatupad sana ng batas. Pero hindi ba't natural lang sana na gabayan siya ng mga aral ng Iglesia ni Cristo para mas maging tapat at matuwid siya sa pagganap sa kanyang sinumpaang tungkulin? Ang kaso kabaligtaran ng turo at aral ng Iglesia ang ipinapakitang pag-uugali ni Torre. Sa halip na sumalamin sa kanya ang mabuting turo ng Iglesia, lantaran ang pagiging magaspang ng kanyang pag-uugali. Alam ko hindi naman po ganito ang gawain ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa aking pagkakaalam, they are fair and just. No, mababait po yan. Pero medyo kakaiba ata ang galawan ito. Ang batikang mamamahayag naman na si Jason sa kwenesyon kung bakit tila hinahayaan lang ng mga taga-INC ang ganitong asal ni Torre. Ako makapaniwala na sinasabi Iglesia si General Torre kasi alam mo ako 18 taon ako sa pagiging supervising producer sa telebisyon. Kalahati ng empleyado ko mga iglesia. Kaya naman pumapasa sila kaagad sa akin noon. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, hindi nangangalunya. Lahat ng kabutihan ng pagiging Kristiyano nasa kanila. Kaya hindi ko maintindihan kung totoong iglesia ito si Mr. Torre dahil alam ko hindi pinapayagan niya ng simbahan, lalo na ni Ka Eduardo, no? Mataas ang respeto ko rin sa mga mangyan Nagtataka rin si Master Judea kay Torre dahil kung tunay raw na kinikilala niya ang mga turo ng INC ay hindi daw dapat ito ang ipinapakita ng isang general. Pero ang tanong dito, tanongin natin yung mga taga-INC. Kung ganito ba talaga yung ugali nila? Kasi ito alam natin na hindi turo ng INC yung mapang-api sa kapwa. So, si Torre po, bakit po pala bintang, walang modo, sinungaling, isang general na pahamak at vindictive? Sa huli nagbitaw ng tanong si Master Judea para sa mga taga-INC. Once again, tanong po sa mga taga-INC, ganito po ba ang ugali ng Iglesia na Cristo? Hindi po natin alam, kami po ay nagtatanong lang. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. So yun matindi to mga kababayan. At paalala ko lang po at base po sa batas, bawal daw po yan yung mga silencers na po yan. Kasi ginagamit lang daw po yan sa mga special operations, sa mga trainings at actually alam ni Ka Eric kung saan ginagamit. May ginawa bang hindi bawal yan si Torre? Lahat naman ng ginawa niyan, bawal Ang pinakabawal dyan, maliban sa kanyang baluktot na utak at hindi pang general, yung pinagbabawal dyan, yung illegal possession ng alam nyo na. Kasi may dalawang, ako kung kakasuhan ako at ulihin ako, hindi ako ulihin sa kaso na illegal possession ng firearm. Ulihin ako sa illegal possession ng bagly face. Wow! Pero ulitin natin yung armas sige. Sabi niya dyan, ang statement niya, nagja-jogging ako, combat load. At hindi lang combat load, sabi ni Master Judea, at na-observe nga namin dito sa Banateros, yan po ay tactical assault weapon. Ginagamit po yan sa special operations. Hindi po yan ipinapakita sa mga civilian na mga activities. Na nandyan ang civilian sa gitna ng kalsada at nandyan po sa Kingdom of Jesus Christ Cathedral Compound Prayer Center. So ang kahambugan ni Torre ay naglalaglag sa kanya that he does not understand that this kind of weapon are not used in civilian display. Yan po ay ginagamit sa mga training for special assault operations at yan po ay hindi ordinaryo na mga armas na may mga suppressor. Suppressor pong tawag niyan Ginagamit po yan paano mag-assault, mag-close quarter combat. So yan po ay hindi maganda na impresyon. Kagaya ng binabanggit ni Senator Bato de la Rosa, naka-maskara, tinatago ang nameplate and identification, nagdi-display ng mga combat assault weapon.
Anong ibig niyong sabihin dyan na Patrolman Nick Torre? Na ang mga Kingdom of Jesus Christ ay lulusubin nyo at titirahin nyo ng mga assault tactical weapons na ito? Pinagmamayabang mo pa na may statement ka na combat loaded ka. At sabi mo, ano ngayon kung combat loaded kami? Yun po, ang sabi niya, hindi daw sila naaabuso. Kagaya ng ginagawa ng sinasabi ni Lorraine Badoy. Sabi niya, sila po ay natutuwa ng kanilang general ay nagja-jogging na combat loaded. Natutuwa yon? Nasa sobrang stress at kapaguran sa kalukuhan na ginagawa mo, nagsusuntukan ng mga pulis sa gitna ng kalsada. At kanina lang, before kami pumasok dito, sa gitna ng kalsada, malamang hindi taga Davao yon, may lasing, umiihi sa gitna ng kalsada, umiiwas ang mga sasakyan kasi na sa gitna ng kalsada, nag-iiskandalo. O hindi mo hinahanap yon? Hindi mo yan inuli? Nandiyan o, sa harap ng compound kanina, naka-live ako diyan kanina, kasama kay kay Pambansang Loyal. Kaya tiningnan namin, sana si Torre, ipatupad mong ordinansa yung mga lumalabag at nang babastos dito sa Davao City. At kagaya ng ginagawa mo, sinabihan na siya ni Senator Bato de la Rosa, sila ni Colonel Marantan, na tanggalin yung mga maskara nyo kasi nakakapang-intimidate kayo. Takot at hindi po police community relations ang pinopromote ninyo. Ganun pa rin ang ginagawa niya. Kaya mamaya, wala na naman mga plaka yan, wala mga name cloth, walang mga name tags, at nakamaskara, lulusob yan dito. At palalabasin nila na may mga armado sa loob ng compound at mananakit dito at may karahasan. Paninindigan po namin yan kasi yan po ay nanggaling mismo sa report ng mga intelligence personnel ng R2 nila. Pag sinabing R2, yan po yung intelligence unit nila sa police. May isa pa dyan na nakapasok din yan sa loob ng kampo. Rayo naman ang tawag doon. Regional Intelligence Unit. Under po yan ng PNP-IG. PNP Intelligence Group sa Kamkrami po yan. Alam po natin ang laro nila. Yung drones na yun kanina, malamang hawak yun ng kanilang, kung hindi PNP-IG Krami o Rayo, RIU, R2 nila. Yun po ang nakukuha natin ng mga impormasyon. Kaya naghahanda na po sila. At yun po kung bakit kami nag-extended broadcast at most likely, ito ay magiging gabi at madaling araw ng walang tulugan. Kasama ang sambayan ng Pilipino kasi kapag may mga pinatay sila dito, nilusob, tinaniman ng granada, saktan ng mga kababayan at kabataan at aristuhin kami at kung ano pang gawin sa amin, alam nyo na, hindi dapat po natin kalimutan na ang paniningil ay kay Marcos. Kung kailangan barikadahan ang labas ng Malacanang, at singilin ang presidenteng nagbabangag-bangagan at nagtutulog-tulugan ay gagawin ng sambayan ng Pilipino. Kung it will be our sacrifice tonight at kasama ng taga-Kingdom of Jesus Christ will be the mark of history ng paniningil, so be it. Linawin ko lang kaya rin, no? Baka sabihin nila, itong panlalaban, lalaban tayo sa kanila. No. Hindi po yun ang ibig namin sabihin. Lilinawin po natin para magkalinawan po tayo. Yung sinasabi po namin lalaban po kami sa pag-exercise ng aming mga karapatan at karapatan ng mga taga-LG sa mapayapang at wala kaming armas. Walang armas dito. At ulitin ko ulit. Oo. Dito, araw-araw po kami nag-iikot. Lahat ng sulok ng KOJC pinasok namin. At wala po kami nakitang kaina-inala, wala po kami nakitang labag sa batas, wala po kami nakitang bawal. At nasaksiyan ng NBI yun. Ilang beses. Now, pag may nakita po, halimbawa, nakapasok sila, pag may nakita, sigurado, tanim yan. Oo. At kung si Eric po, Boss Dada, no? Masigit ko lang ng brief. Kung kami pong hulihin nyo, ang ikakaso nyo sa amin ay included nyo na po dyan yun ang mabigat na kaso. Illegal possession of ugly face na. Yun. Ako po. Pero nananawagan tayo sa lahat. Commission on Human Rights, Senado, at saka PNP and AFP, yung mga matitino pa po dyan. Gusto ko lang pong manawagan sa inyo na bantayan po ninyo yung aming mga live streams kapag na nangyari po itong paglusob nila dito. Dahil di umano, ang ating mga naririnig, ultimong yung humaharang lang kahit nakataas ang kamay, poposasan nila at kakasuhan ng obstruction of justice. Pati daw assault upon a person, agent of authority, mabigat yun. Ang malala dyan, upon the implementation of arrest, may nahulog na granada. Ayun. Di non-billable yun. Yan. Kwentong alam na.
Kaya talagang abangan natin yan. Again, dito wala pong armas na isoli na po nila yan. Para mawala na sa kanilang agam-agam yung private army na iniisip nila. Wala pong armas, lahat po ng mga nandirito ay hindi po hinaharang dito yung mga bata. Nakatira po dito yung mga yan. Kaya in the course ng inyong pagpasok, merong biglang humarang sa inyo ng mga kabataan, dahil yan, bahay nila to. Dito sila nakatira. Dito sila nakatira. Papasukin nyo yung bahay nila. Make sure lang po, napapasok po kayo dito ng maayos, matiwasay, makikipag-cooperate po ang mga abogado sa inyo, pero pati nga yung mga abogado pati nga daw yung mga Pati si former administrators. President Duterte sa kahambugan ni Torre, Huliin daw. nagpalabas siya ng statement na kahit sinong humarang, huhulihin namin, including former President Duterte. Sige nga. Sige nga. Sige nga. Pati PSG. Pati PSG daw hulihin. Sige nga. Sige nga, anong kaso namin dahil nandito kami, nagpo-broadcast kami. At si former President Duterte ay designated administrator ng properties ng Kingdom of Jesus Christ. At ang PSG entitled na i-secure siya as former president by rule of tradition and culture at ng pagkilala sa mga nagsisilbi ng mga former presidents natin. Sige nga, talagang bulastog ito mag-isip si Torre. No? Dapat kailangan ito i-undergo talaga ito ng psychological testing and evaluation. Marami daw kasing mga pulis ka, Eric, na dinala dito nang hindi alam kung ano yung operations. Hindi nila alam kung ano yung rason, ba't sila nandito, basta dinala sila dito. Basta dinala lang, no? And once again, doon lang po tayo sa tama. Kahit pong madilim kayo pumunta, nakahanda po ang KOJC, maraming camera. At kung ilan po yung nandito sa loob, yan po ang camera na nakatutok po sa inyo. At worldwide yan. Worldwide Pero ito, po yan. Worldwide po yan. Bago natin ipakita tong susunod na balita, meron lang akong katanungan kay Ka Eric. Kasi sa mga nangyayari ngayon, masyadong magulo, ang dami ng problema ng bansang Pilipinas, and yet, nakafocus sila kay Pastor Kibuloy. At ito po, Ka Eric, sa tingin mo, ay may indirect command or kamay dito ang Presidente Marcos sa mga pinaggagawa at bakit lang kay Pastor Kibuloy nang kay Pastor Kibuloy sila nakatutok? Magandang punto yung tinanong mo, Brother Coach Oli, no, sa mga banateros at na sumusunod sa show na ito. Yes po, isang tawag lang ni Marcos kay Abalos at kay Marbil, tapos na po ito. Sasabihin niya lang itigil nyo ng kabaliwan na yan. Nakakahiya na sa taong bayan. At piniperwisyo nyo ng mamamayan sa Davao at ang mga religious sectors na yan. Tama si Coach Oli. Bakit hindi niya ginagawa yung pagpapatigil sa abuso na ito? Sapagkat kinukonsinti niya. Number one, nakikita ni Marcos Jr. sa utos ng Amerika na Pastor Kibuloy is very influential at ang Kingdom of Jesus Christ at the Seminary in terms of political influence, supporting the political clout of the Duterte. Ang Amerika, hindi nila gustong makabalik ang isang Duterte na pamumuno. Not Rodrigo Duterte only, but the brand of leadership of Duterte na hindi kayang diktahan at kontrolin at manipulahin ng mga gobyerno ng dayuhan, lalo na ng Amerika. That's why gusto nila si Marcos. Number two, bakit si Marcos obsessed na obsessed? Kay Buloy, pati mga alipores niya, kung si Ma'am Lorraine pa, mga amuyong niya. Yung kanyang mga disipulo na puno ng kabalbalan kagaya niya. Sapagkat, dalawa, pera. Napakalaki po ng 100 million para hindi nila yan paglawayan at pagnasaan. Pangalawa, with elimination of Pastor Kibuloy, either legally by way of arrest or physically by way of assassination, makikripple, mapaparalyze ang information support sa political influence ng very popular political forces na Duterte. Ang mag-ama lalo na Sara and Inday Sara Duterte, the Vice President and former President Duterte. Takot na takot si Marcos na magkaroon ng pag-gravitate at pag-groundswell, yung paglawak at paglalim ng oposisyon. And the role of SMNI and Kingdom of Jesus Christ in Pastor Kibuloy is dyan tinitingnan ni Marcos. At mukhang pangatlo, panghuli, mukhang itinaya na ni Marcos si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ doon sa US case. Sapagkat hindi makamove, wala silang rason na makaproduce ng mga testigo, hinabol nila sa Pilipinas gamit ang abuso or weaponization of law ni Marcos in exchange ng kanyang mga legal problems sa pag-recover ng kanilang ill-gotten wealth o mga nakaw na yaman sa Estados Unidos. Alright. Kaya nga, Ka Eric, ipinagtataka ng KOJC Legal Counsel
kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring request ng extradition ng Amerika para kay Pastor Kibuloy. Kasabay nito, umapila ang kampo ng KOJC sa gobyerno na sundin ang rule of law at huwag agad akusahan si Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan diin din ng legal counsel na ang hindi pag-surrender ni Pastor Kibuloy ay bahagi ng kanyang legal remedy. Si Creselyn Catarong magbabalita. May mga nagtatanong kung bakit ayaw magpahuli o mag-surrender ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Base sa Intel report, ito'y dahil sa extraordinary rendition na katumbas ng assassination, kidnapping o torture. Sa huling mensahe ni Pastor Apollo noong Abril, hiniling lang niya ang garantiya na hindi makikialam ang Estados Unidos sa mga kaso niya dito sa Pilipinas. Nabatid na December 2023 pa lang, ay mayroon na umanong nangyaring kolusyon o sabwatan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para ipa-assassinate si Pastor Apollo. Ang tanong, bakit ayaw idaan sa prosesong legal ang mga kasong ibinabato sa butihing pastor? Naging puppet na ba tayo ng Amerika? Sa pinakahuling press conference ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sinabi ni KOJC Legal Counsel Attorney Diana Tolentino na ipinagtataka nila kung bakit hanggang ngayon walang request na extradition ang Amerika para kay Pastor. Saad ni Tolentino, matagal nang nakahanda ang legal counsel ng KOJC para rito. And yet we are still waiting for that extradition request. What has happened to it? Is it the reason why you are resorting to all these things, pressure, coercion, pananakot sa kingdom and its citizens? Because you have not yet filed this extradition request? Kung wala mang extradition, ang apela ng abogado sa mga otoridad ng Pilipinas, sundin ang rule of law. Hindi rin dapat akusahan o i-convict by publicity si Pastor Apollo. So I would like to see justice done. I would like to see if indeed there will be an extradition process. But if not, then let us follow the rule of law and let the cases of Pastor follow the regular process. Do not accuse him or convict him by publicity. Let us go through the process. Para naman sa SMNI anchor na si Master Judea, bakit anya hindi na lang sagutin ng mga taga-gobyerno ang panawagan ng KOJC na igarantiyahan na hindi nila ibibigay si Pastor Apollo sa Amerika at dadaan sa proseso ng batas ng Pilipinas? Pinas. Hindi nyo nga po nasasagot yun eh. Kaya kami po, talagang nagdududa po sa inyo. Baka sabihin na naman ng mga piloso po dyan na hindi naman daw makikialam ang Amerika. Ano yung mga nakikita natin dito? Yung mga kano na nakasuot ng NBA kasama ng mga kapulisan dito. Di ba? At yung mga nakikita natin ng mga negro dito na nagpapalipad ng mga tactical drones. Sinabi naman ni KOJC Legal Counsel Attorney Adam Jambangan na ang hindi pag-surrender ni Pastor Apollo ay kanyang karapatan. Idinagdag pa ni Jambangan na ang hindi pag-surrender ni Pastor ay malinaw na indikasyon na wala siyang tiwala sa kasalukuyang justice system ng bansa. Well, we are going through the process. You cannot compel Pastor to surrender. It's part of the remedy available to him. It is not illegal for a person or for an accused not to surrender or not to submit to the jurisdiction of the court. It is the personal decision of the client that not even us being lawyers of Pastor and the kingdom can compel him to do it. Ikaw ba, kung alam mo na pag lumabas ka papatayin ka, lalabas ka pa ba? Di ba? Common sense lang, di ba? At isa pa, ikaw ba, lalabas ka sa pinto na alam mo na maraming nakabang na buwaya? Siyempre hindi ka lalabas. Ako po, kung ako'y tatanungin at ako'y nasa kalagayan ni Pastor Kibuloy, hindi rin ako susuko. Bakit? Lahat ng ginagawa nila ay overkill. Lahat po, ultimo yung pagdadrama ni Abalos, ni Secretary Abalos, dyan sa Senate, ito po ay lumilitaw na siya ay nahusgahan niya na agad si Pastor Kibuloy. At maganda yung sinabi ni Attorney Adam kanina, na may remedy po si Pastor Kibuloy at we cannot compel him. In layman's term, paliwanag natin sa Tagalog, karapatan ni Pastor Kibuloy ipagtanggol ang kanyang sarili.
Binigyang diin naman ng SMNI anchor na si Coach Oli na political persecution lang ang nangyayaring ito kay Pastor Apollo. Sa kasamaang palad, kaya nga lang daw ito dinadaanan ni Pastor ay dahil malapit siya sa mga Duterte, lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at matagal na silang magkaibigan. Mahina na lang ang utak mo or in denial ka na alam natin, alam natin, inosente si Pastor Kibuloy. Alam po nating lahat yan. Alam ni Marcos yan. Alam yan ni Secretary Abalos. Alam yan ni Torre. Huwag na po nating i-deny. Lahat po ito ay istorya para sa kanilang takot na hindi makaupo si BP Sara sa 2028. Kaya naman, nanawagan si Coach Oli na itigil na ang pamumulitika. Bagkus, dapat unahing gawin at tugunan ang mga pangunahing problema sa bansa. Una, yung baha, solusyonan natin. Bigas, pero higit sa lahat, kanina sabi nila, lulubog daw ang Pilipinas kung hindi nila gagawin ang trabaho nila. Ito naman kabaliktaran. Kung tayo po, lalo na yung mga sekretary at mga matataas na opisyal, ay magpapadrug test, ako ay naniniwala, aangat muli ang bansang Pilipinas. Dahil mapapalitan po yan ng tunay na magtatrabaho. Samantala, naniniwala ang political commentator na si Jay Sonza na tila hindi na umiiral ang demokrasya sa Pilipinas at tinawag pa niya itong democracy. Binibigyan ka sa ilalim ng batas. Tayo po kasi we live in a democracy. Kasi hindi ko na mabanggit ang democracy eh. Sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, this is really a democracy, no? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Creseline Catarong, SMNI News. Ayan. So sa mga oras na ito ay si Attorney Harry Roque po ay nagsasalita dyan sa may EDSA. Meron din po kasing ginaganap dyan yung Friday group dyan sa may EDSA Shrine. Nagpupunta po dyan yung mga parang nakikita-kita dyan lahat ng mga hindi na masaya sa mga nangyayari ngayon. So parami na rin sila ng parami and ngayon nga ay spokesperson Harry Roque at dyan po ay magpapahayag siya ng kanyang karanasan. At kailangan po magsama-sama po tayo dahil binibiktima na po nila, hindi na po mga kriminal ang target nila. Ang target na po nila yung mga alam mong nagtumulong sa gobyerno, alam mong tumulong para mapaunlad ang Pilipinas. Ang administrasyon ni PRRD at ang simbahan, ang organisasyon ni Pastor Apollo Kibuloy ay wala po yan ginawa kung hindi magsama for nation building. Ang napakarami po na 1 billion, Sir Eric, ang ginastos na ng laban kasama ng bayan. Yes. Para lamang dito sa kanilang fight na ang ating mga anak ay mapayapang makapag-aral, walang mang-recruit, hindi mapunta sa bundok, armasan, at balang araw maging corn beef. Kaya po magsama-sama po tayo mga bossing. Ito pong nangyayari dito sa KOJC, hindi po ito laban lang ng KOJC. Hindi po ito laban lang ng Banateros. Hindi po ito laban lang ni Ka Eric at ni Doc Lorraine Badoy at Jay Sonsa. Laban po ito ng mga Pilipino. Kasi po pag nagawa po nila ito sa KOJC, gaano po kayo kasigurado na hindi po nila kayang gawin sa inyo. Kapag nagawa po nila ito sa Davao, mag-iingat-ingat na po lahat ng probinsya sa Pilipinas. Dahil ang totoong nananakop sa bayan natin, mga bossing, mga Amerikano, at yung mga nakaupo sa Malacanang. Correct po yan. Okay, tamang-tama yung sinabi mo, Boss Dada. Kaya tayo po, mga kapatid, mga kababayan, mga kapartner, tayo po ay manindigan doon lang po sa tama. Kasi nakikita naman po natin dito sa ating bansa ngayon kung ano nangyayari, baliktad na po. Yung nagpapakalat ng tama, yun na po ang sinisikil. At para bagang bumabalik na po tayo sa lumang tugtugin or lumang estilo ng pamumulitika na kung sino ang may hawak ng kapangyarihan, sila na po ang mga hari. So wala na pong batas-batas ngayon, wala na pong batas-batas, nakikita naman po natin. Pero sana, hindi pa po huli ang lahat. Manawagan po tayo, manindigan.
Kung mahal nyo po ang Pilipinas, kayo po ay magsasalita. Hindi po kayo magsasawalang kibo doon sa nakikita nyo hindi tama. Minsan lang po tayo mabubuhay dito sa mundong ibabaw. Piliin na po natin ang tama. Kaya rin. Ayun. Maraming salamat sa Banateros, sa mga followers ninyo, sa SMNI, and of course sa Pilipinas nating mahal na sinusuportahan ninyo. Morning po kami dito sa Pilipinas, gabi po ang Banateros. So sa mga nakikinig at nanonood ngayon, ito po'y gabi ng pagpupuyat at gabi ng pagtindig sa katarungan at katotohanan. At hanggang madaling araw po ito. Hindi po habang buhay ay gabi at madilim ang tatahaking na landas ng ating bayan. Namumulat na po ang mamamayan. Huwag pong magpakakampante si Marcos Jr. sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga alipores kasamang asawa niya, na abusado rin sa poder ang pinsan niya, poder at pondo ay kanilang inaabuso at ginagahasa sa paglapastangan sa mamamayan. Ang nangyari po kay Atty. Harry Roque, naramdaman ko po yun. Kung paanong ikaw ay nagtindig para magpahayag ng katotohanan, tanggalan ka ng karapatan at kalayaan na maging bahagi po ng iyong karapatan ang freedom of liberty, right of freedom of expression and freedom of the press, at busalan ka, bastusin ka pa. We understand, yan ang nangyari kay Atty. Harry Roque, kung saan po ang kapangyarihan ay inaabuso ng mga institusyon ng gobyerno, including Congress, lalo na po ang lower house na pinupugaran ng mga malalaking buayang mga politikong sakim sa kapangyarihan at pondo. So ngayon po kami nagsama-sama sa Banateros, kasama po namin ang Kingdom of Jesus Christ, kasama po namin ang SMNI family, at ang mga ordinaryong mamamayan sa Davao na nanawagan po tayo. Kaya wag na po si Tatay Digong, pahayaan natin siya magkaroon ng rest time. Kay Mayor Basti Duterte, kay Vice President Sara Duterte, sa mga councilors po at Vice Mayor dito sa Davao City, mga barangay officials. Huwag niyo pong antayin na padanakin ang dugo dito sa Davao, sa mapayapang prayer center and prayer compound ng Kingdom of Jesus Christ, dahil sa kabaliwan at kalasingan sa kapangyarihan ni Marcos Jr., ni Abalos, ni Marbil, at nila Nick Torre. Na ngayon, ang mga pulis ay tinransforma nila bilang private armed group. Walang pinagkaiba sa NPA na private armed group ng Communist Party of the Philippines. Napakadelikado po ang kalagayang ito sapagkat hindi po pagsisilbi ng warrant of arrest ang layunin nila. Ang layunin po nila ay magkaroon ng justification, na magkaroon ng existence of lawless violence and existence ng mga armas at mga pampasabog na gusto nilang ipamukha na magbibigay ng matuwid sa kanilang layunin, which is the strategic direction na ilagay sa kapangyarihan ng martial law or state of emergency ang buong Davao region upang lubusang supilin hindi lamang ang political influence ng mga Duterte o ng Kingdom of Jesus Christ, kundi pati na ng buong mamamayan sa buong bansa. Kingdom of Jesus Christ at ang nangyayari ngayon will be a symbol pagkagising ng mamamayan. Muli nanawagan po kami sa inyo, magbantay, at kung kinakailangan tayo din ang lulusob sa pintuan ng Malacanang at palayasin na si Marcos Jr. upang matigil pong ganitong abuso ay gagawin po natin sa mapayapa ngunit buong sigasig at buong lakas loob na paninindigan sa kapangyarihan ng mamamayan. Nick Torre, Abalos, Marcos at mga tao po ninyo, ang kapangyarihan ninyo ay nanggagaling sa mamamayan. At ngayong gabi, kapag kayo'y nagkamali, babawiin ng mamamayan at hatulan kayo ng katarungan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay pong Banateros at SMNI program. Magbe-break lang po tayo saglit at magkakaroon po tayo ng press con live dito sa Davao. At wag niyo pong kakalimutan ang programa ng Banateros sa SMNI. Again, live, 8 p.m., Monday to Friday dito sa Davao. Palagay ko buong August nasa Davao tayo. So abang-abangan nyo yon, ang Banateros kasama si Ka Eric at maraming pa. Tayo ay magbabantay dito. Ako po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. Ako naman po si Boss Dada. At kasama po si Ka Eric. Para sa Diyos. Para At sa Pilipinas Diyos. nating mahal. At sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat. We will get back to you in a few minutes. Don't sign off and don't let your phone get off the battery. Yan. Prepare po, magbantay tayo gabi
ng paglalakbay at pagbabantay ng mamamayang Pilipino. Instrumento lang po ang KOJC at ang SMNI sa nagaganap ngayon dito kina Pastor Kibuloy. We will embrace yung situation na ito with the Filipino people. Mabuhay po ang sambayanan. Yon. Waxis. Para sa Diyos.